Hindi na ba kaya? Mabigat na ba? Sagabal na ba? Tinik na ba sa lalamunan ni Bongbong Marcos at ilan pa sa mga kongresista na ngayon ay nahaharap sa isang complaint ni Atty. Vic Rodriguez sa Supreme Court dahil sa maanomalya na by scam o itong GAA budget sa taong 2025. Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan, at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Ngayon mga kababayan natin, basahin natin ito mula sa Batas PH. Rodriguez faces disbarment complaint over disclosure about PBBM's presidential bid. Yan daw po ang rason dahil dinisclose daw po ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang libro itong pagtakbo ni Bongbong Marcos sa pagka-president. At sinasabi po na ito daw po ay hindi dapat sinusulat ng isang Atty. Vic sa kanyang libro na The Kingsmaker. Ngayon mga kababayan, sino po ba yung nasa likod nitong pagpapatanggal ng lisensya ni Atty. Vic Rodriguez bilang isang abogado? Siguro mga kababayan po natin, no? Wala naman tayo sigurong iba pang pagdududahan dahil itong si Atty. Vic Rodriguez ay napakabukal po pagdating sa usapin ng mga maanumalyang budget po ng ating bansa, lalong-lalo na sa 2025, yung the most corrupt budget na nangyari po sa ating bansa. At hanggang ngayon ay hindi pa po yan nare-resolba mga kababayan po natin. Itong by scam na ito. Siyempre kung magtatagumpay po sila sa disbarment kay Atty. Vic Rodriguez, malaking ano yan, malaking kahihiyan o parang tagumpay sa kanila kung magawa nila yan na matanggalan ng lisensya itong si Atty. Vic Rodriguez. Noon pa man, kapag nakausap natin si Atty. Vic, lagi niyang sinasabi na talagang maghahanap sila ng rason para siya ay masisira. And nakita na po natin yan nung nakaraang pangangampanya, nakaliwat kanan po yung banat kay Atty. Vic Rodriguez. Particularly po, no, yung kanyang personal na attachment or personal niya na involvement sa pagkapanalo nitong si Bongbong Marcos. Nandiyan po yung issue ng paggamit ng droga ni Bongbong Marcos. No, bakit daw hindi noon sinabi ni Atty. Vic na gumagamit siya? Bakit noon, no, ay nakasama niya naman itong si Bongbong Marcos? Bakit hindi niya daw ikinanta noon? At yan ang sinasabing, no, kasama sa mga paninira kay Atty. Vic. Mayroon pa po itong sinasabing pagtatraidor daw ni Atty. Vic kay Bongbong Marcos, yung corruption daw na involvement ni Atty. Vic Rodriguez doon sa sugar fiasco na sinasabing dahilan na siya daw po ay tinanggal. Marami pa silang mga allegation, paninira kay Atty. Vic Rodriguez, and of course hindi rin po natin makalimutan ang sinasabing tumatanggap daw si Atty. Vic Rodriguez ng suhol sa bawat gusto niyang i-appoint sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero lahat yan ay sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na walang katotohanan. At yan po is kabaliktaran sa totoong ginawa ni Atty. Vic Rodriguez. At ang sinabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, na talagang hindi siya pumayag na tanggapin itong mga nag-a-apply na mga dikit kay Lisa Tanas na mga gusto makakuha ng posisyon sa gobyerno dahil hindi po sila qualified. At ang sinasabing ito ang rason kung bakit siya tinatanggal. Ngayon, marami pa pong expose itong si Atty. Vic Rodriguez. Lalong-lalo na ngayon, lumalakas na po yung Facebook, TikTok, YouTube ni Atty. Vic Rodriguez na kanyang nagagamit na platform para magsasalita sa anumang anomalya, kontrobersya ng nangyayari po sa gobyerno ni Marcos Jr. Lalo na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamagitan ng mga maanomalyang flood control. Lahat po yan ay idinitalye ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang mga social media account. And hindi lang po yan mga kababayan po natin, siyempre buwaba natin si Atty. Vic Rodriguez dito sa mga makakaliwa, mga hipokrito, kagaya nitong si Risa Hontiveros, na talaga nga namang mga kababayan po natin, na hindi po sila tumitigil para lang sa impeachment ni Vice President Sara. Hindi po sila tumitigil para lang sa kanilang ambisyon na maging presidente. So kasama yan sila sa mga ina-expose ni Atty. Vic Rodriguez kung ano nga ba yung rason kung bakit ganito na lang sila kagigil, kagalit, no? At ang kanilang kagustuhan na ma-impeach itong si Vice President Sara. So kasama yan sila sa in-expose ni Atty. Vic Rodriguez. And ay mga kababayan po natin, gusto natin basahin, no? Itong opisyal na pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Sagot niya po
dito po mga kababayan po natin sa disbarment case na i-final laban sa kanya mga kababayan natin. And of course, no, si Atty. Vic Rodriguez ay isa po sa maisog na gusto sana na maging senador natin mga kababayan. Pero ganun pa man, no, sadyang hindi po siya nakapasok at alam natin yung pinakadahilan niya nito dahil sa maanomalya at questionabling election ng 2025. Okay, statement on disbarment case against Atty. Vic Rodriguez for publishing his Tell All book Kingmaker, the hard copy. Okay, basahin ko ito mga kababayan natin. Ang pag-abogado ang tangi kong pinagkukunan ng kabuhayan upang marangal kong maitaguyod ang aking pamilya at mapag-aral ang aking mga anak. Kung ang layunin ay ako'y takutin at patahimikin, nagkamali kayo. Ito ay desperadong tangka na persahang busalan ang mga katulad ko na nagtatanggol sa interes at nasa panig ng sambayan ng Pilipino bilang kritiko at pumupuna sa talamak na korupsyon, labis na anomalya, political prosecution, pag-aabuso sa paghulma at paglustay ng ating national budget, lalo na ang flood control fund sa ilalim ng Marcos administration. Higit lang nilang pinag-alab ang aking puso't paninindigan para sa bansa at pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Asahan ninyo na higit pang titingkad ang aking pagsisilbi bilang gabay, mata, tainga at tinig ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kung ito ang halaga ng paglalahad ng katotohanan at kapalit ng pagmamahal sa interes ng Pilipino at kapalit ng pagtatanggol sa interes ng Pilipino, maisog kong haharapin ang disbarment case na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. So, yan po ang official na naging sagot ni Atty. Vic Rodriguez. Of course, no? Kasi kilala ko at mahusay, magaling, wapo, isa lang ang asawa, wala nang iba. So, of course, no? Si Atty. Vic Rodriguez ay isa po sa pinagkatiwalaan ng mga Duterte, lalong-lalo na po si Tatay Digong. At nung araw na talagang sa pilitan na kinuha nila si President Duterte, hindi nawala po si Atty. Vic Rodriguez. Nandun po si Atty. Vic Rodriguez kasama natin mga kababayan, no, na nakikipaglaban at ginawa ang lahat ng mga alternatibong solusyon, legal na solusyon, no, para sana hindi tuluyang makuha itong si President Duterte. Pero ganun nga, nagtagumpay po sila, pero ni minsan hindi po bumitaw si Atty. Vic Rodriguez. Pumunta si Atty. Vic Rodriguez sa dahig para magsalita at ipanawagan sa ICC na pauwiin si President Duterte dahil ito ay inosente. Lahat ng mga rallies ng maisog, lahat na ganap, no, na nanawagan, nagkakaisang kasama ang mga Pilipino para lang mapauwi si Tatay Digong. Nandiyan po si Atty. Vic Rodriguez. So para sa akin, mga kababayan po natin, no, ang malalim po na rason kung gusto talaga nilang tanggalin itong kung bakit gusto nilang tanggalin itong si Atty. Vic Rodriguez, gusto nilang madisbar dahil ito po ay nagiging boses ngayon ng sambayan ng Pilipino. Naging tagapagsalita ng bawat ordinaryong Pilipino na hindi kayang magsalita at ipakita ang kanilang sarili. Si Atty. Vic Rodriguez ang nagre-represent ng bawat Pilipino na hindi man makapagsalita, hindi man makasulat sa social media dahil takot, no, inaalagaan ang kanilang sarili, takot sila ma-expose. Sa pamagitan ni Atty. Vic Rodriguez, no, nakakarating sa lahat ng mga Pilipino ang gusto nilang sabihin, ang gusto nilang isulat. Dahil dyan, lahat kasi ng mga comments nila, reaction, no, sa mga live stream ni Atty. Vic Rodriguez ay binabasa niya. So siya po ang naging boses ng mga Pilipino sa social media, local man or mga kababayan nating OFW. And of course, kasama natin ngayon si Atty. Vic Rodriguez sa maisog, na talagang maisog na nilalaban, lalong-lalo na po itong maling proseso ng impeachment against kay Vice President Sara. And marami pang laban na kakarapin
itong si Atty. Vic Rodriguez. Lalo na, no, sa kanyang pagiging associate or pag-associate ng kanyang sarili sa mga Duterte. Yung pagkampi niya sa mga Duterte, hindi dahil Duterte sila, kundi alam ni Atty. Vic Rodriguez kung ano ang tama. Kaya ito yung kanyang pinaglalaban. Marami pang pakikipaglaban na kakaharapin si Atty. Vic Rodriguez. Kaya alam nila na mahihirapan po sila, no? At kung pwede lang madisbar nila si Atty. Vic Rodriguez para mapilayan ito, gagawin nila. Lalong-lalo na itong nasa Kongreso, itong mga buhayan na nasa Kongreso, itong mga kawatan na nasa Malacanang ngayon. Hindi yan sila titikil. At si Atty. Vic Rodriguez, matagal niya na itong pinagandaan. Kung si Bibi Sara, matagal niya na po pinagandaan itong impeachment. Si Atty. Vic Rodriguez, matagal niya na itong pinaghandaan yung mga posibleng demolition job, no? At kung ano pang mga legal action na gagawin para siya manahimik at masira lang po. And alam natin, no, lalong lumalakas ngayon si Atty. Vic Rodriguez para sa darating na 2028 national and presidential election. Alam natin na lumalakas si Atty. Vic Rodriguez kasi kung 2025 kulang yung oras, kulang yung panahon, kulang yung pag-ikot ni Atty. Vic Rodriguez sa buong Pilipinas, sa buong mundo na may Pilipinong botante para lang magpakilala, para ilatag ang kanyang plataforma. Alam mo, tandang-tanda ko yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi mo kailangan sumayaw, hindi mo kailangan kumanta para ikaw ay iboto ng tao. Kundi ipakita mo lang yung kung ano yung iyong plataforma, ano yung malinis mong hangarin para sa ating bansa. Diba? So, mabuhay ka po, Atty. Vic Rodriguez. Laban lang at sa likod mo po yung lahat ng mga Pilipino na naniniwala sa iyong pinaglalaban. At of course, nandito po ang lahat ng mga miyembro ng Hakbang ng Maisog para sa iyo, Atty. Vic Rodriguez. And i-pray natin, no, na bigyan ng lakas ng pangatawan, talino, hindi lang si Atty. Vic Rodriguez, ang kanyang pamilya, no, si Tatay Digong, tayo mga Pilipino, at i-pray din po natin yung ating bansa na malagpasan natin itong hindi magandang pagpapatakbo ng isang Pangulo na wala sa katinuan ang kanyang pag-iisip. Yun lang. Maraming salamat. Of course, bukas po yung ating comment section sa anumang komento at opinion nyo, mga kababayan natin. Maraming salamat.